Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga po. Mga magulang, mga kapatid, sa lahat po sa inyo na nanonood po dyan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na inaabot po ng programang ito. Welcome po, mga magulang, mga kapatid, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community, na kung saan sa programang ito si Jesus ang bida. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan, mga magulang, mga kapatid, habang kayong lahat ay sumusubaybay at sumusuporta po sa programang ito. Maraming pong salamat sa patuloy po ninyong panonood at pakikinig sa mabuting balita na ating pong pinag-aaralan tuwing araw po ng linggo sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! So bago po tayo magsimula, mga magulang, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sumandali at patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan at patuloy ka po naming pinapupurihan sa aming buhay. Tunay nga po, ikaw ang Diyos na kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha, ikaw ang Diyos na mapagbigay, mapagpatawad, mapagkalinga, Diyos na maibigin sa mabuti sa pangalan ni Jesus. At narito po kami nagpapakumbaba, anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo, sino mang lumalapit ay hindi mo itataboy. Kaya sa mga sandaling ito, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, salamat po sa biyaya, sa pagpapala. Maraming pong salamat sa iyong pagkilos at paggawa sa aming buhay. At amin na rin pong patuloy na pinasasalamatan ang tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin, ganun din po sa katagumpayan ng aming gawain ito. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! So welcome po mga ka-wonderful, ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, mga kaibigan, kakumpare, kakumare, kabatchmates, kaklase, at kayo pong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nanonood sa programang ito. Minsan pa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Nung nakaraan pong Sunday ay tinalakay po natin ang biblical evidences for healing. Ngayon po magkakaroon tayo ng twist at in line sa mga nakakaranas po ngayon o patuloy na nakakaranas ng mga karamdaman o sakit, sa mga may pinagdadaan ng pagsubok. Nais ko pong ibahagi ito sa inyo, ang patungkol po sa katapatan ng Diyos na siyang maaari din po nating gamitin upang patuloy tayong palakasin, patatagin, bigyan ng kaligtasan at katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Kaya kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong pong mga gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, at inyo pong isulat ang mga pagninilay na ating pong mapag-aaralan ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi. Saan man po kayo naroroon, mga magulang at mga kapatid. Hallelujah! Nawa po ang presensya
ang kapangyarihan, ang pagkilos po ng Diyos ay sumainyong lahat sa pangalan ni Jesus. So narito po ang ating title o ang tema na ating pong pag-aaralan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Totoo po ang inyong narinig na napakadakila po ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga magulang, mga kapatid, hindi ko na po papakatagalin pa ang ating pag-aaral na ito. Open your Bible sa isa sa mga pamosong talata. Mga sikat na talata ito sa Bible. Ito pong ating babasahin. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. At dito po natin mababasa yung salitang, Great is thy faithfulness. Hallelujah. Ang dakilang katapatan ng Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Panaghoy po sa wikang Tagalog. Ito po ay sulat ng isang weeping prophet o propeta na humihikbi o umiiyak o lumuluha. Kalalaking tao, brother, pastor, umiiyak. Abay, purihin ang Panginoon. Ang tunay na lalaki. Hallelujah. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay umiiyak. Hallelujah. Hindi po karuwagan ang pag-iyak, ang pagluha. Kaya nga merong ganitong talata sa Bible Lamentations. Panaghoy. Si Jesus nga umiyak Di ba? Iniyakan ni Jesus ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. Tayo pa kaya? Purihin ang Panginoon. Kaya wala pong masama sa mga lalaking umiiyak at lumuluha. Huwag lang tuloy-tuloy ang pag-iyak at ng pagluha. Yun ang hindi na mabuti. Okay? So, atin pong pagnilay-nilayan, ito pong mabuting balitang ito. Panghawakan po ninyo to dahil isa po ito sa ginamit sa akin ng Panginoon, itong mga talatang ito na nagpagaling po sa aking naging sakit o sa maraming sakit o karamdaman na aking pinagdaanan noong ako'y wala pa sa Panginoon at nung ako'y nasa Panginoon na rin. Hallelujah. So ito po ang talatang ito o isa sa mga talatang ito ang ginamit po ng Diyos upang ang lingkod na ito ay magpatuloy na magpakatibay, magpakatatag at naranasan din po ang pagpapagaling ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! So atin pong basahin, actually awitin po ito Ayoko naman pong awitin ito. Purihin ang Panginoon. Baka mamaya mahirap na. Sumablay pa ako dyan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Anyway, ito po ay ating panghawakan mga magulang, mga kapatid. Pag nilay-nilayan po natin, Panaghoy, Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23. Minsan pa ang title po natin, Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Ang sabi po ay ganito, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Because His compassions fail not. Ipinapakita po rito sa verse 22 ang karakter o pag-uugali o part ng kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kanyang compassion. Sa verse 23, ang sabi po ay ganito, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. They are new every morning. Great is thy faithfulness. My brothers and sisters in Christ, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Minsan pa, mga magulang, mga kapatid, sa mga may pinagdadaan ng pagsubok dyan, sa inyo po na nakakaranas ng mga sakit at karamdaman, sa mga nakakaranas ng kabigatan at kahirapan ng buhay, ang mga talatang ito ay angkop, sapat, at nararapat nating panghawakan at panaligan. Can you say amen? Gayong ikaw, ako, o tayong lahat ay sumusunod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Totoo po. Ulitin ko. Totoo po ito, mga magulang, mga kapatid. Ito lang din po ang aking pinanghawakan o pinanaligan. Itong talatang ito na ating binasa nang magkasakit po ako sa Hong Kong. Nung madestino po ako doon. Hallelujah. At nagkaroon po ako ng karamdaman o sakit na tinatawag po na Bell's palsy. Alam niyo ba yung Bell's palsy? Kala ko nga po, kala ng mga kapatiran doon noon na mild stroke ako. Narito po ang aking kwento o patotoo. Habang ako po ay nagtututbrush doon po sa nirerentahang kwarto o flat, FLAT, flat o kwarto na aking pong tinutuluyan o bahay na aking tinutuluyan. Nagtututbrush po ako, bigla na lang pong itong kalahating pisngi ko sa kaliwa ay bigla pong nag-lock yung toothbrush po sa kalahating pisngi ko, hindi ko na po mahugot. Nasara po ito, sumara. Naku po, abot-abot po ang kaba ko, ang takot ko. Hindi ko po mawari kung ano nangyari sa akin Tapos, wala na po itong tawag dito, manhid na po ito. Manhid. Yung mata ko po, o kalahating mata ko, dito ko sa kaliwa, ay hindi na po nagbi-blink. Di po siya nagbi-blink. At syempre po, dinala ko sa hospital at doon po nalaman na nagkaroon po ako ng sakit na Bell's palsy. So, niresetahan po ako ng steroids nung doktor po doon sa Hong Kong. Tapos, lagi po akong pinapanguya ng bubble gum para gumana po yung aking kaliwang pisngi, itong aking kaliwang bibig o labi o dila, mata na hindi na po gumagana. So, yun po ang nangyari sa akin. Plus, the mere fact na ito pong talatang ito na pinanghawakan ko na darating din po yung oras o yung araw na mararanasan ko po yung pagpapagaling ng Panginoon. Saan mo ba nakuha yung Bell's palsy, brother, pastor? Kasi po, pag wala akong ginagawa, doon po sa Wan Chai Stadium sa Hong Kong, ay umaakyat po ako doon sa pinakamataas na panooran o stadium. Nanonood po ako ng soccer o ng football na mga naglalaro po mga Chinese doon. Ang sarap din po kasing manood ng kanilang laro. So araw-araw po yon pag wala akong ginagawa, pagkatapos ko mag-aral, kasi tuwing linggo lang po yung fellowship doon sa Hong Kong nung time na yon. So ganun po ang aking ginagawa. Napakalamig po nung time na yon. Sobrang lamig. Kaya yun po ang isa marahil na naging dahilan kaya po ako nagkaroon ng Bell's palsy. So purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid. Tandaan po ninyo, itong talatang ito. Listen to this. God's faithfulness affects us. God's faithfulness affects us. So ano nangyari? Kita niyo naman po, bumalik sa normal at buhat po nun. Hindi na ako nagkasakit pa ng ganun. Hallelujah. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon sa ibinigay na normal muli o ng Diyos
Nung mga panahon na yon, nagumana po ito aking kaliwang pisngi, yung aking kaliwang labi, dila, yung mata. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Panginoong Diyos. Tunay nga po, siya ay nagpapagaling. Bukod dun, marami pa akong naranasang sakit. Alam niyo naman po yung iba nung wala pa ako kay Lord. But God is good. God is faithful. Can you say, Amen? Ang katapatan ng Diyos ay nagdudulot po ito ng apekto, purihin ng Panginoon, sa ating buhay. Can you say amen? So narito po ang mga katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo patungkol po sa dakilang pagtatapat o dakilang katapatan po ng Diyos para sa ating lahat. Sit back and relax, my brothers and sisters in Christ. Again, anuman ang pinagdadaanan mong pagsubok, anuman ang nangyayari sa buhay mo, itong talatang ito, itong mabuting balitang ito na ating pong pag-aaralan ay may malaking tulong po, may malaking dulot o biyayang dulot ito sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Minsan pa purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So ngayon pa lamang, huwag niyo pong kalilimutang i-share ang live stream na ito. Gawin po nating viral ang salita ng Diyos. Sister Eunice, anak, huwag kang mag-alala. Brother Marvin, Tita Dolores, Sister Jovelyn, Sister Andrea, Ate Mila, Mami Gloman Alastas, Nanay Emmy, Sister Lumen, Sister Julie Enriquez, lahat po kayo, mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life, kayo po ng mga iba't ibang churches, community at ministry na lagi pong sumusuporta sa gawain ito, sa programang ito. Kayo pong lahat dyan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Inuulit ko po, malaki ang dulot na buti at inam ng mabuting balitang ito para po sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Minsan pa purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Isulat po ninyo to. Truths to ponder, mga katotohanan na ating pong pagninilay-nilayan. 4 na bagay lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo patungkol sa dakilang pagtatapat o dakilang katapatan ng Diyos. Ngayon pa lang, Sister Nemia, ito pong asawa ni Ate Elizabeth Manlapas na si Kuya Boy Manlapas, ngayon pa lang, kayo pong lahat, ngayon pa lang, nang dahil sa katapatan ng Diyos, ikaw ay pinagaling, pinatatag, pinasigla, at binigyan ka na ng katagumpayan ng Diyos sa iyong katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Number 1 na pagninilay, God's faithfulness provides enlightenment and encouragement. God's faithfulness provides enlightenment and encouragement. Ang dakilang katapatan po ng Diyos ay nagdudulot po ito ng kaliwanagan at tibay o tatag ng ating mga kalooban at buhay sa pangalan ni Jesus. Ito pong binasa nating mabuting balitang ito ay nagpapakita po ito ng personal, hallelujah, or God's faithfulness ay nagpapakita ng personal na pagkilos at paggawa ng Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Tama po. Meaning to say, God's faithfulness is personal.
Hindi lang po yan. God's faithfulness is what? Perpetual. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang katapatan po ng Diyos ay pangwalang hanggan. Narinig po ba ninyo yun? Amen. Kaya sinasabi ko po sa inyo na nagdudulot po ito ng enlightenment at ng encouragement sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Yan ang nilalaman ng mabuting balita na ating binasa. Magbibigay po ako sa inyo ng mga iba pang mga talata. Inom muna ako. Nauuhaw ako. Natuyo yung aking laway o saliva. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Bakit po? Ano sabi sa Bible? O pag nilayan natin ito ulitin ko God's faithfulness provides enlightenment and encouragement. Sabi ko sa Psalms 108 verse 4. Awit 108 talatang 4. O isulat po ninyo. Awit 108 talatang 4. Sabi po rito, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila sa itaas sa mga langit, at ang iyong katotohanan ay umaabot sa mga alapaap. For thy faithfulness, sabi sa English, for thy faithfulness is great above the heavens. For thy faithfulness is great above the heavens, and thy truth reacheth unto the clouds. Ano pa ba ang ating masasabi tungkol sa bagay na ito? Purihin ng Panginoon, mga magulang, mga kapatid. Umaabot nga sa itaas ng langit. Yung katotohanan ay umaabot nga sa alapaap. Sa inyo pa kaya? Sa atin pa kaya? Iaabot din yan sa inyo. Makakarating din yan sa inyo. Ngayon pa lang, tanggapin na ninyo yan, na kayo ay pinatatatag, pinatitibay, at binibigyan ng kaliwanagan ng Diyos sa inyong mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basa pa tayo ng iba pang supporting verse. Psalms 117 verse 2. Psalms 117 verse 2. Ano sabi rito patungkol sa dakilang katapatan ng Diyos? Mga magulang. Sabi rito, for His faithfulness, kindness is great towards us. Ayan. For His faithfulness, kindness is great towards us. And the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob, yung kagandahang loob, yung awa, yung habag, yung katapatan, iisa lang naman po ang ibig sabihin niyan Hallelujah. Sabi po rito, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin. Sa ibang salin, sapagkat ang kanyang katapatan ay dakila sa atin. At ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ako sinasabing ito ay katapatan ng Diyos na siyang nagpapakita na personal niyang pagkilos at paggawa sa atin, at ito po ay perpetual or pang walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Purihin natin si Lord. Hallelujah. Ano sabi sa bagong tipan? Sa bagong tipan, bumasa tayo sa 1 Corinthians 10:13. Dito makikita natin ang katapatan pa rin ng Diyos. 1 Corinthians 10:13. Sa mga may pinagdadaan ng pagsubok dyan, narito po ang isa pang talata
na inyo pong mapangahawakan, angkop, sapat, nararapat sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos. Datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso o kalakip din ng pagsubok ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Sa Ingles, God will make a way out. Because of God's faithfulness, God will make a way out. Siya ang gagawa ng paraan. Siya ang gagawa ng daan. Tapusin po natin, upang ito'y inyong matiis. Hallelujah! That ye may be able to bear it. Upang ito'y ating mapagtagumpayan. Upang ito'y ating malagpasan. Kita po ninyo, upang ito'y ating mapagtiisan sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Siyang bahala. He will make a way out. And God can make a way out upang mapagtagumpayan po ninyo ang mga pagsubok na nararapat o rather na nangyayari sa inyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Because of God's faithfulness. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya magaling ka na, anak, Sister Eunice. Pinagaling na yung asawa mo, Ate Beth Manlapas, na si Kuya Boy Manlapas. Purihin ang Panginoon. Isang araw, inayos yung blood pressure ni Nanay Emmy. Nilagay sa normal. Ganon din sa inyo, Mami Glo Manalastas. Ganon din sa asawa mo, Ate Evelyn. Ganon din sa iyo mismo, Ate Evelyn. Sister Jessa, Ate Mila. Brother Bernie. Tita Susan. Sister Jovelyn. Kayong lahat na nanonood sa akin ngayon, na hanggang ngayon, meron kayong mga nararamdaman sa katawan, claim what is yours. Claim God's healing right now, nang dahil sa kanyang katapatan, nang dahil sa kanyang pagtatapat sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Purihin ng Panginoon. I-claim nyo na. Magaling ka na. Sabi mo, magaling na ako. Thank you, Lord. Amen? Mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Maaring ginamit din ni Lord yung steroids, yung bubble gum. Ginamit din ni Lord yun. Kaya nga, hindi na ako nangayayat buhat nun. Alam nyo, isi-share ko lang habang nag-i-steroids ako, doon sa Hong Kong, napupun ako, lumalaki yung katawan ko. Lumalaki talaga ng lumalaki kasi yung steroids, ginagamit yun ng mga nagwe-weights Bigla ko pong tinigil. Tinigil ko po nung maging okay na yung mukha ko kasi baka mamaya purihin ng Panginoon. Hallelujah. Iba na rin yung nararamdaman ko sa katawan ko. Nagbubukol-bukol po yung muscle ko nung time na yun. Biro nyo, steroids yan. Yung mga parts ng katawan, yun yatang ginagawa na steroids. Talagang ginigising niya, niyayanig niya, pinagagalaw niya. Kaya nagbubukol-bukol po yung katawan ko noon sa Hong Kong. Kahit nung pag-uwi ko, may nakapuna sa akin Lumalaki ng gusto yung katawan ko, kaya bigla ko pong tinigil yung steroids. Ayan, purihin ng Panginoon. Senior ko lang po sa inyo. But the truth is, ang nagpagaling po sa akin, siyempre una sa lahat, ang Diyos, yung salita ng Diyos, yung katapatan ng Diyos na ating tinatalakay ngayong umagang ito, ngayong hapon, ngayong gabi, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Pangalawa, God's faithfulness eliminates worry. God's faithfulness eliminates worry. Ang katapatan po ng Diyos, nag-aalis po yan ng pagkabalisa. Nag-aalis yan ng pangamba.
Oh, kaya huwag ka nang mangamba, inaanak, Sister Jessa. Huwag ka nang mangamba, huwag ka nang mabalisa. Lagi mo nga nasishare sa akin yan dati. Sinare mo pa kahapon. Malimit kang mangamba, malimit kang mabalisa. Oh, huwag ka nang mabalisa, anak. Kung ano man yung nangyayari sa'yo. Oh, ang tulong ng Diyos ay sumasayo. Ganon din sa inyo, Sister Mary Marasigan. Again, Mami Glo Manalastas. Hallelujah. Can you say amen? Oh, tama po. Inaalis, tinatanggal ni Yahweh, ni Jesus ang pagkabalisa, ang pangamba, pati na pagkatakot nang dahil sa kanyang dakilang katapatan na angkop, sapat at nararapat para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus, ganun din sa iyo, Ate Evelyn. Huwag ka na mangamba. Huwag ka na mag-worry sa inyong lahat na nanonood sa akin. Amen? Sa akin nga noon siyempre, nagulat ako, nakaharap ako sa salamin Nakaharap ako sa salamin na ganyan. Nagtututbrush ako bigla na lang, hindi ko na mabunot-bunot yung aking toothbrush. Dito sa kaliwang pisngi ko, nalak na. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Ayun, dinala ako sa hospital ngayon. Purihin ng Panginoon. Natatakot nga ako doon sa hospital sa Hong Kong. Baka mapag-practice ako ng mga doktor. Buti na lang po yun ang nangyari sa akin Reseta ng steroids at pagnguya ng bubble gum. Siyempre, lagi akong naglalakad. Lagi akong nag-exercise. Ang exercise ko sa Hong Kong noon walking exercise. Walking exercise. Hindi ako sumasakay ng tramway. Hindi ako sumasakay ng bus. Hindi ako nagtataksi. Pagka namamasyal ako, lakad lang. Pag nag-iikot-ikot ako, lakad lang ako ng lakad. Pag wala akong ginagawa sa Hong Kong, awa ng Diyos. Kaya namimiss ko yung mga ganyang klase ng ehersisyo, ng paglalakad. Purihin ng Panginoon. Nakuha niyo po ibig sabihin? Patotoo ko po yan, mga magulang, mga kapatid. Because God is good, God is faithful. Amen? So, masyado ko nag-worry, sa akin naging sakit, pero di naman nakakatulong. Di naman nakakatulong yun kasi naisip ko, listen to this, worry is inconsistent. Worry is inconsistent. Matthew chapter 6 verse 25. Kayo na bumasa. Worry is irrational. Matthew 6:26. Worry is ineffective. Matthew 6:27. It doesn't work anything. It cannot help you. It cannot help us. It will never accomplish something. Pag tayo po ay nababalisa, pag tayo po ay nagwo-worry o nangangamba, worry is illogical. Matthew 6:28 to 30. Worry is irresponsible. Matthew 6:31 to 32. So instead of worrying, why not panghawakan na lang natin ang katapatan ng Diyos mula sa kanyang banal na salita sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin si Lord. Kaya panoorin nyo ulit sa replay ito para talagang mailista nyo itong mga insights na sinasabi po ng Diyos sa atin na mouthpiece lang po ang abang lingkod na ito ng ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Narinig mo yon, inaanak, Sister Jessa? Narinig niyo yon, Ate Mila, Sister Jovelyn, Sister Nemia, Nanay Amy Cabreros, Sister Mary Marasigan, Ate Evelyn, sa inyo pong lahat. Sister G, isulat po ninyo, Sister Melissa, isulat niyo yon, yung mga binitiwang kong mga kataga at salita sa kapurihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Inuulit ko. So instead of worrying, why not panghawakan na lang natin ang katapatan o dakilang katapatan ni Yahweh mula sa banal na kasulatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hebrew chapter 10 verse 23. Hebreo 10:23.
purihin ng Panginoon. Ano sabi rito? Mga magulang, mga kapatid, Hebrew 10:23, ganito po ang ating mababasa, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Purihin ng Panginoon upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Sapagkat tapat ang nangako. Oh, yung promiser, tapat. Yung promiser sa kanyang mga promises, hallelujah! Walang iba kundi si Yahweh, walang iba kundi ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo mula sa salita ng Diyos. Oh, mapangahawakan natin yan, oh. Ang linaw-linaw, sapagkat tapat ang nangako. Hallelujah! Can you say amen? 1 Thessalonians 5:24. Listen to this. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kaya kung ano man ang inyong mga kahilingan o hinihingi sa Diyos, kung ito'y makakabuti, tapat siya. Tapat siya. Ikaw na tinawag niya at gagawin niya yan sa inyo, sa ating lahat, mula sa salita ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, di ba sabi ng Revelation 22 verse 6, letter A? Basahin nga natin. Pahayag 22, talatang 6, letter A. Doon lang sa pinakauna. Para mapanghawakan natin ang katapatan ng Diyos mula sa kanyang mga salita. O ano sabi rito? At sinabi niya sa akin, sabi ni John the Beloved, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. O, narinig niyo yun? Ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Pahayag 22:6, letter A. And he said unto me, Revelation sa wikang Ingles, these sayings are faithful and true. These sayings are faithful and true. Eh, sino yung nagsasalita? Ang Diyos, ang Panginoong Jesus. So, all you have to do is to accept, believe, trust, and have faith in God. Mag-manifest nawa ang salita ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen. Pangatlo, mga magulang, mga kapatid, God's faithfulness protect us from evil. God's faithfulness protect us from evil. Ang katapatan ng Diyos ay nag-iingat po ito eh. Nagbibigay po ito ng proteksyon sa gawang masama. Sa gawa ng kaaway sa ating buhay. Pag pinanghawakan natin ang katapatan ng Diyos, iingatan tayo, papatnubayan tayo, gagabayan tayo, proteksyonan tayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Mahirap naman pong i-share ang isang bagay na hindi ko naranasan. O hindi ako makakapag-share ng isang bagay na wala ako. Naranasan ko po itong pag-iingat ni Lord. Na-assign ako sa Davao mahabang panahon. Na-assign ako sa Iloilo. Na-assign ako sa Quezon. Na-assign ako, napunta ako sa, hallelujah, sa lugar ni Manny Pacquiao sa South Cotabato. Purihin ng Panginoon. Sinama ako doon ni Sister Tess na taga Davao. Oh, purihin ng Panginoon. At kung saan-saan pang lupalop dito sa Pilipinas, o sa NCR, pati sa ibang bansa, sa Quezon nga eh. Talagang naranasan ko ang katapatan ni Lord. Iningatan niya ako sa Quezon. Purihin ng Panginoon. Mahirap naman ikwento dito sa live stream. Hallelujah. Ang aking naranasan doon. Kahit saan ako magpunta,
ay talagang iningatan ako ni Lord kahit saan ako ma-assign. Ganon din po sa inyo, mga magulang, mga kapatid, na nagtitiwala sa salita ng Diyos, na nananalig sa katapatan ni Yahweh sa pangalan ni Jesus. Hindi po kayo hahayaan o babayaan ni Lord na ang masama, hallelujah, ay mangyari o magmanifest sa buhay po ninyo. Kasasabi ko lang God's faithfulness protects, or rather protect us from evil. Meron bang ganyang talata sa Bible? Meron po, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ikalawang Tesalonika sa Bagong Tipan, Kabanata 3, talatang 3. Ano po sabi rito? But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Ayan, napakalinaw oh. And keep you from evil. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. At sa inyo'y mag-iingat sa masama. Hallelujah. Oh, kita nyo? Sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang gawa ni Satan o na masamang espiritu, hallelujah, hanggat tayo ay sumusunod sa Diyos at sa kanyang mga salita, mararanasan natin ang dakilang katapatan ng Diyos na ikaw at ako, tayong lahat, ay kanyang iingatan, papatnubayan, gagabayan at poproteksyonan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Oh, di ba? Panghawakan natin yan. Oh, inom po ulit ako ng tubig. Natutuyo po yung saliva ko eh. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mainit na po kasi ang panahon eh, di ba? Amen? Oh, narinig mo yon? Ate Adel, ha? Ate Mila, Ate Evelyn, kayo pong lahat. Ano man ang churches, community, ministry na inyo pong kinabibilangan. Oh, Brother Marvin, ha? Purihin ang Panginoon. Hanggat ikaw, ako, tayong lahat ay nasa umbrella ng Diyos. O, purihin ng Panginoon. Magandang gamiting word yun eh. Nasa umbrella ng Diyos. Na tayo ay pinapayungan ng Diyos. O, di ba? Na kanyang malabay na pakpak. O, Psalm 91, Psalm 23, Psalms 121. Lahat yan. Inulit ko ha. Psalms 91, Psalms 23, Psalms 121. Lahat yan ay mapangahawakan natin patungkol sa katapatan ng Diyos na tayo ay poproteksyonan sa gawa ng kaaway o sa gawang masama sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! O, pang-apat. O, medyo mabilis tayo ngayon eh. Pang-apat, God's faithfulness provides answers to our prayer. Ayan ang magandang pagninilay. Panghuling pagninilay, ulitin natin. God's faithfulness provides answers to our prayers. Ang dakilang katapatan ng Diyos ay nagdudulot ng sagot sa ating mga dasal at panalangin. Tama po. O, kanina nagpapasalamat si Nanay Amy. 2 days sila sa lugar na pinuntahan nila. 2 days sila. O, sabi niya, answered prayers, Pastor. O, salamat kay Lord. O, nakabalik na ako sa bahay namin, sa lugar namin. Sabi ni Nanay Amy, o, purihin ang Panginoon. O, di ba? Sumasagot ang Diyos. Tumutugon ang Diyos sa ating mga dasal at panalangin. Narinig mo yan, Sister G? O, di ba? Laging ang patotoo ni Ate G sa akin eh. Lahat ng ipinanalangin ko kay Lord, sabi ni Sister G, ay sinagot ng Panginoon. O, di purihin natin ang Diyos, Sister G.
sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Ganon din sa inyo. Kung hindi man nasagot yung panalangin mo, mas maganda yung ibibigay. Mas maganda yung sagot ni Lord. Hallelujah. They will be done. Truth of God's Word should manifest into our lives sa pangalan ni Jesus. Di ba? Tama po. Basta pray ka lang ng pray. Pray ka lang ng pray. Ano sagot natin? Can you say amen? O, inom ulit ako. Talaga na naman, oh. Natutuyo yung laway ko. Purihin ang Panginoon. Oh. Pray lang ng pray. Tapat ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer and tell you great and unsearchable things you do not know. Sabi dyan sa ating trunk line. Yan ang trunk line natin eh. Pag tumatawag tayo sa Diyos. Jeremiah 33 verse 3. Basahin nga natin sa wikang Tagalog. Purihin ang Panginoon. Jeremias 3, talatang 3. Jeremias. Itong si weeping prophet. Yan, weeping prophet. Si Jeremiah. Sabi rito, mga magulang, mga kapatid, Jeremiah 33, lumagpas ako ng talata. Purihin ang Panginoon. Ayan na. Jeremiah 33 verse 3. Ate Cecil, Tita Dolores, sa inyong lahat, panghawakan nyo to. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Ang tinding talatang ito. Nagpapakita lamang po ito na ang pangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay sumasagot sa ating mga dasal at panalangin. Lalo't kung ito'y makakabuti para sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin si Lord. Amen? So keep on asking, keep on asking, keep on asking. Hallelujah. Keep on seeking, keep on seeking, keep on seeking. Keep on knocking, keep on knocking, keep on knocking. Hallelujah. Ask, seek, knock. Pasasaan din ba't ibibigay ni Lord? Yaong mga humihingi ay binibigyan. Yaong mga naghahanap, makakasumpong. Yaong mga kumakatok ay pagbubuksan. Na-compose ko yan eh. Kinanta ko noon yan sa Araneta Coliseum eh. Matthew 7:7. Hallelujah. Matthew 7:7-11. Basahin nyo yan. Napakagandang talata niyan, ha? Can you say amen? Palakpakan natin si Lord. Eto pa. Hallelujah. Sabi ni Ate G, very true. To God be the glory. Hallelujah. Talaga naman. Purihin ang Panginoon. Psalms 61 verse 1. Panghawakan natin to, mga magulang, mga kapatid. Awit 61 verse 1. Purihin ang Diyos. Anong sabi rito? Dinggin mo ang aking daing. Hallelujah. Sabi ni Haring David, O Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin. Ayan. A cry. Hear my cry, O God. Attend unto my prayer. Purihin ang Panginoon. Attend unto my prayer. Kaya huwag kang tumigil na manalangin sa Diyos, mga magulang, mga kapatid. Tapat ang Diyos, inuulit ko, tapat ang Diyos na tumawag sa ating lahat sa pangalan ni Jesus.
O, ito pa, Psalms 143, verse 1. O, Psalms 143. O, sabi ni Lord, 143, sabi ni Lord sa inyo, I love you, sabi ng Diyos sa inyo. Psalms 143, verse 1. Tapos yung 1, ikaw, personal. O, personal kang minamahal ni Lord, ha? Personal kang sinasagot ng Diyos. O, ang gandang revelation yan, ha? Personal kang nakakaranas ng katapatan, ng biyaya, ng kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Psalms 143. 143, I love you, sabi ni Yahweh sa inyo, sabi ni Jesus sa inyo. Tapos verse 1, o, ikaw yun. Ako yun. Hallelujah. Tayong lahat yun. Nananalig sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Basahin nga natin. Psalms 141, verse 1. Ano sabi rito? Purihin ang Panginoon. Hear my prayer, O Lord. O, Sister Evelyn Castillo. Yan, kapatid ko yan eh. O, kayong lahat na nanonood, yung pamilya ko nanonood sa ibaba namin eh, sa salas namin. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In thy faithfulness, answer me. Ayan o, sabi ni King David. In thy faithfulness, answer me. And in thy righteousness. Si Inday. Bisaya. Purihin ang Panginoon. Inday. Bisaya. Hindi po. In, tapos T-H-Y. Purihin ang Panginoon. Kayo talaga mga magulang, mga kapatid. O, basahin natin sa wikang Tagalog. Dinggin mo ang dalangin ko, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking mga pamanhik. Sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako. Ayan o. Sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako. Kaya nga yung panghuling pagninilay natin eh. God's faithfulness provides answers to our prayers. Hallelujah. Sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako. At sa iyong katwiran. O, ngayon pa lang, panghawakan mo na. My brothers and sisters in Christ. Sinagot na ni Lord yung dasal at panalangin mo nang dahil sa kanyang dakilang katapatan para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesus, o classmate, friend, o kaibigan ko to eh. Naging kababata ko to, naging kapitbahay namin. O brother Joey Nitro, kaklase ko yan o. O, pinagaling ka na sa iyong mata, classmate, kaibigan, Joey Nitro. Pinagaling ka na ni Lord, classmate. O, nanonood siya ngayon. Humihingi siya ng panalangin sa akin. O, ipagpapray kita, classmate, ha? Brother Joey Nitro. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pinagaling ka na ni Lord. Kayong lahat. Because God's faithfulness provides answers to our prayers. Sa pangalan ni Jesus. Minsan pa, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang pagluwalhati. Hallelujah. O ngayon, dumako tayo sa conclusion. Listen to this. Ang katapatan ng Diyos ay ating mapangahawakan at maaasahan dahil di ito nagdudulot ng anumang kasiphayuan at kabiguan. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, halina't magpuri at magpasalamat sapagkat tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin natin ating mahal na Panginoon. You're welcome, classmate Joey Candy Nitro. Pinagaling ka na, pati ikaw, Ate Doris, pati ikaw, Marvin, kayong lahat na nanonood sa akin, nawa po napagpala kayo, pati ikaw, Ate Evelyn, nawa kayong lahat ay napagpala ng mga salitang inyong narinig. Panoorin po ninyo ulit sa replay para makuha nyo yung mga insights, yung mga magaganda at mabubuting balita na naibahagi ng Diyos sa paggamit sa abang lingkod na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah.
Thank you po sa inyong lahat, mga magulang, mga kapatid. At tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Off ko lang po itong aking tablet para magamit po sa susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. O sa inyo pong lahat, mga magulang, ipagpipray ko po kayo In general po itong aking panalangin. Ikaw na nasa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga bansa na naabot ng programang ito, kayo mga kapwa ko lingkod ng Diyos, kayo po mga laging sumusuporta at sumusubaybay sa programang ito. Hallelujah! Hindi pa man kayo ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Can you say amen sa pangalan ni Jesus? Praise the Lord! Let us pray, Father, in the name of Jesus. Muli po kaming lumalapit sa iyo, patuloy ka po naming niluluwalhati, dinadakila, pinapupurihan po namin ang iyong pangalan. Tunay nga po, napakabuti mo, napakadakila mo. Salamat sa iyong pagtatapat o salamat sa iyong dakilang katapatan na amin pong nararanasan sa araw-araw na aming buhay, maging sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Kaya aking po nga ipinapanalangin ang lahat po ng mga taga-NCR, lahat ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, lahat po ng mga kapatiran, kasambahay sa pananampalataya, mga kaibigan, kakilala, mga kasama sa ministry, sa church at community, lahat po ng iba't ibang churches, ministry at community nanonood po parati ng programang ito. I pray, dearest Jesus, that you will stretch forth your hand to all of them in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. Salamat po, O Diyos, na lahat po sila ay patuloy mong binibigyan ng iyong pag-iingat, ng iyong gabay, ng iyong patnubay, ng iyong pagliligtas o kaligtasan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kasiglahan, kalakasan, katatagan, kagalingan, katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, O Diyos, ang mga kapwa ko lingkod, mga kaibigan, kakilala, sa lahat po ng mga nanonood, sumusuporta, nagla-like, nagsishare, nag-comment sa programang ito. Lord, sila man ay tinugon mo na, biniyayaan, pinagpala, pinagaling sa lahat ng larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. At akin din pong personal na ipinapanalangin ang buhay ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang pag-alis ng kanyang anak papuntang Estados Unidos. Ganon din po ang pag-alis ni Nanay Emmy, pagbalik nila sa Estados Unidos. Ngayon pa lamang po, Lord, ay kiniklaim namin na yung guidance, hallelujah, yung protection mo ay sumasa kanila sa pangalan ni Jesus. Give them wisdom, knowledge, fruits and gifts of the Holy Spirit at yung plano mo sa buhay ni Nanay Emmy, na kanyang mga anak at mga apo, ang siyang patuloy na maranasan nilang lahat sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, sa buhay ni Ate G, ng kanyang asawa at ng kanyang buong pamilya, sa buhay ni Ate P, ng kanyang asawa at ng kanyang buong family, sa buhay ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa kapatid na lalaki, kapatid na babae, sa anak ni Sister Tess at maging kay Sister Tess Okendo and family, maging kay Major Lim and family, sa hipag ni Sister G and family, sa kapatid ni Sister G na taga Bulacan and family, kay Daddy Louie and family, hallelujah, kay Brother Bernie and family, sa asawa ni Tita R and family, kay Sister Maria Baricuatro and family,
kay Sister Liza and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco and family, at sa kanyang mister. Lord, alam ko po, pinagaling mo, patuloy mong pinalalakas ang mister niya. Kay Mami Glo Manalastas and family, maging sa ating niya, sa dikong niya, salamat po. Pinagaling mo na silang lahat. Maging kay Brother Marvin, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Eunice, Lord, salamat po, pinagaling mo na si Sister Eunice and family. Kay Sister Edlin, sa inaanak kong si Saysay at abong family nila dyan po sa Japan, hallelujah. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho and family, yung kanila pong mga kasama sa bahay, yung kaklase ni Major Simon Sancho na pinag-aaral po niya, salamat po. Kay Engineer Boy Maralas, Sister Lumen Maralas, Architect Lai Maralas at subong Maralas family, salamat po. All of them are blessed, hallelujah. In Jesus' mighty and powerful name. Kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, at sa kanyang pamilya sa US at sa Lagro, at maging sa manugang ni Sister Evelyn Torre Campo, hallelujah, na si Sister Rhea and family. At siyempre, kay Ate Evelyn Torre Campo, sa mister niya, buong family niya, salamat po. All of them are healed in Jesus' mighty and powerful name. Kay Sister Adele, sa kanyang mister and family, hallelujah. At maging kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia. At yung pamilya niya dyan, at yung pamilya niya sa West Avenue, salamat po, tinugon mo na rin po sila. Kay Sister Merlin Canto and family, sa kanyang anak na si Noy Noy na sumasakay po ng barko, at yung mga anak niya, mga apo niya, at yung anak niyang nurse na nasa London, salamat po. Hallelujah. All of them are blessed in Jesus' mighty and powerful name. Maging kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay, sa mga anak niya, sa mga apo niya, especially yung kanyang anak at apo na nasa ibang bansa, salamat po. Pinagaling mo silang lahat, pinagpala mo at biniyayaan mo silang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Beth Manlapas and family, yung mister niya na si Boy Manlapas, salamat po Lord, pinagaling mo na rin po siya, si Kuya Boy Manlapas, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George, at yung buong family po nila Lord, patuloy na pagkakaisa, kapayapaan, pag-ibig, pagmamahalan, ay sumakanilang lahat sa buong family ni Ate Doris at ni Kuya George, sa pangalan ni Jesus. O purihin ka, Lord God. Kaya Sister Ann Cosme Clemente and family, sa kanyang mahal na ina, ang mister niya, mga kapatid niya, ang kanyang mga anak. Lord, salamat po sa kalakasan at katatagan at katagumpayan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Robert Cabagnot, Sister Sheila Cabagnot, pagpalain mo po ang pamilyang ito, maging ang family ni Mami Yo. Lord, i-bless mo po silang lahat, yung negosyo po nila, patuloy mong palakihin, payabungin, at patuloy na maranasan ng victory sa kanilang family at sa kanilang business. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Maging kay Lance Jeyus Umali, salamat po sa healing. O purihin ka, Panginoon, sa ginawa mong ito sa buhay niya. Hallelujah, praise the Lord. Maging kay Sister Rose, ayan, yung aking kapatid. Kay Sister Nemia, Lord, Sister Nemia Punsalan sa Libyo, pinagaling mo na rin po siya at ang family niya. Again, sa aking kapatid na si Sister Rose. Kay Brother Jong, sa aking mahal na ina. Sa lahat ng aking mga kapatid, mga bayaw, lahat ng aking mga pamangkin, salamat po. Victory, healing, graces is ours sa pangalan ni Jesus. At sa lahat ng mga taga-Payatas chapter, salamat po Lord. Ang mga elders namin dyan sa Payatas, yung mga youth namin sa Payatas, salamat po. All of them are blessed too. Healed, graces and favor
be upon them all sa pangalan ni Jesus. Maging sa mga taga Iloilo chapter, dyan po sa lugar ng Kalayaan, Holy Spirit, Batasan, maraming pong salamat. Lahat po sila, Lord, lahat po sila na naglilingkod sa ubasang ito, dyan po sa naturang chapters ng Jesus Wonderful Ministry, ay iyo na rin pong tinugon at pinagpalang lahat sa pangalan ni Jesus. Maging mga taga Tondo chapter, ang mga taga Leganes Iloilo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry and Family, ang mga taga New Life community and family. Hallelujah. Yan po sa may Paho, Caloocan. Maging kay Ate Biring and family. Salamat po. Siya may pinalalakas mo at pinagagaling mo sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga kaklase ko, mga kabatsmates ko, mga kumpare ko, kumare ko, maraming pong salamat, O Diyos. Sila man ay tinutugon mo in accordance to your word sa pangalan ni Jesus. Yaong mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment ng live stream na ito, maraming pong salamat. Saan man po sila naroroon, sila may pinagpalat, tinugon mo in all areas and aspects of their lives sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship, Lord, salamat po, ginagamit mo na rin po sila sa pagtuturo at pangangaral ng iyong mga salita. Lord, I pray that your divine intervention, divine provision, hallelujah, be upon them all at sa buong family po nila sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Elmer Paboriques, hallelujah, and family, kay Sister Nene Pascual and family na aking po mga katuwang sa social media ministry. Salamat po. Sila may binibiyayaan mo, pinagpapala mo at inililigtas mo kasama ng kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! O purihin ka, Panginoon. Maging sa lolo at lola ni Sister Nene na si Felix Pascual, Manny Pascual, maraming pong salamat. Hallelujah! And again, Lord, sa aking classmate, sa aking kaibigan, kababata, hallelujah, na si Joey Ken Dimitro, salamat po, pinagaling mo na ang aking kaklase at kaibigan na ito. Ang kanyang mata, pinagaling mo, pinalakas mo ang kanyang katawan at buhay, at maging ang buong family niya. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan ng Marso, Lord, kilala po silang lahat. Maraming pong salamat na binigyan mo na rin po sila ng victory, graces and favor para sa kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazareth. Hallelujah! At sa bawat pamilyang Pilipino na nanonood po sa programang ito here and abroad, lahat po ng pamilyang Pilipino ay aking pong ipinapanalangin. Lahat po ng mga tao sa mundong ito ay aking pong ipinapanalangin. Lord, maging ang kaguluhan sa gitnang silangan, lahat po ng mga bansa na nagkakaroon po ng digmaan, pumagitna ka po, O Diyos. Hallelujah! Kapayapaan ay sumakanilang lahat, sumaaming lahat, sa pangalan ni Jesus, at maging sa aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa aming pamahalaan, sa lokal at nasyonal, sa lahat po ng mga gabinete ng gobyernong ito, Lord, I pray wisdom and knowledge be upon them all, at yaon lamang angkop at nararapat na magawa nila sa aming bayan ang mangyari at maganap. Sa tulong at biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maging si Sister Nemia Punsalan Salibio, magaling ka na isa po sa miyembro ng New Life, at yung kanyang dalawang anak, Lord, na nag-undergo po ng discipleship, ang buong family po nila ay iyon na rin pong tinugon sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, sa katapos-tapusan po na aming panalangin ito, kiniklaim na po naming lahat, inaangkin na po naming lahat na tunay nga naranasan namin ang provision,
manifestation, gifting, signs, healing, wonders, and miracles, maging ang iyong divine saturation, divine salvation, divine protection ay nangyayari na po at nagaganap patuloy sa araw-araw ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So we are grateful and thankful, dearest Jesus, that all of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially, all of us are valued and loved by you, O God, in Jesus' mighty and powerful name. So again, dearest Jesus, salamat po. Salamat, salamat aming Ama, na lahat po kami ay tinugon mo na sa aming mga dasal at panalangin ayon sa iyong mga salita. Ikaw po may sabi, Romans 10:11, sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. We all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong YouTube channel, mga magulang, mga kapatid. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At meron din po tayong FB page. Parehas po yan. The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-follow lang po kayo, mga magulang, mga kapatid. At meron po tayong sabayang pananalangin tuwing alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kami po sa pamunuan ng Jesus is Wonderful at ng New Life. Sa katauhan po ni Sister Lumen Maralas, Mami Papin at ni Sister G o ni Ate G Perito. Hallelujah. At ang lahat ng mga taga Jesus is Wonderful, taga New Life ay sabay-sabay po nagpe-pray sa ganitong mga oras. At kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyong imbitahan kami po mga preachers sa naturang ministry at komunidad na ito, mag-message lang po kayo sa amin. I-message nyo lang po ako at willing po kaming magpunta dyan po sa mga lugar nyo, sa churches nyo, sa community nyo, sa ministry nyo, o dyan mismo sa bayan ninyo, sa bahay ninyo. Hallelujah, upang makapagbahagi po kami ng mabuting balita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung kayo po ay malapit, praise the Lord, hallelujah, dyan po sa E. Rodriguez, sa may Christ the King, meron po kaming Lenten Retreat, March 28, 5 to 8 p.m. Dyan po sa Christ the King, E. Rodriguez, hallelujah. At March 29, 1 to 8 p.m., 7 last words. Pwede po kayong pumunta at dumalo sa lugar na yaon, mga magulang, mga kapatid, sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo, araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. So mga magulang, mga kapatid, sumain niyo po ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pakishare po ninyo ang live stream na ito. Gawin po nating viral ang salita po ng Diyos. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat.